Ipinapakita sa atin ng Biblia ang isang kahangahangang pananaw tungkol sa simula ng sangkatauhan kay Adan at Eva. Gayunpaman, marami sa atin ang nagtatanong kung lahat nga ba ay tunay na naitala o tinanggap sa kasulatan. Halimbawa sa Genesis Kabanata 5, Talata 4, nakasulat na si Adan ay nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Ang ilan sa mga anak na ito, gaya ni Cain, Abel at Seth, ay detalyadong binanggit sa mga kasulatan. Ngunit ang mga anak na babae ni Adan at Eva ay hindi nabigyan ng parehong pansin. Ito ay nagbubunga ng maraming katanungan. Bakit hindi tahasang binanggit ng Biblia ang mga anak na babae ni Adan at Eva? Ano ang alam natin tungkol sa kanila? Sa bagong seryeng ito sa kanal, tatalakayin natin ang mga kwento na marami ang hindi nakakaalam, na may iisang layunin. Tuklasin kung ang mga salaysay na ito ay may katotohanan o kung ito'y mga alamat lamang na nabuo sa paglipas ng panahon. Bukod dito, ating hihimayin kung bakit ang ilang mga kwento, gaya ng tungkol sa mga anak na babae ni Adan at Eva, ay hindi na isama sa Biblia na ating kilala ngayon. Sumama ka sa akin. Ito'y panahon ng sinaunang kasaysayan, ang pinagmulan ng sangkatauhan noong ang mga unang hakbang ay ginawa sa bagong likhang mundo. Si Adan at Eva, ang mga unang tao, ay naninirahan sa isang malawak at bagong mundo, isang mundo kung saan bawat bukang liwayway ay nagdadala ng bigat ng hindi pa nalalaman. Sa pagitan ng mga burol at mga lambak, sa ilalim ng langit na saksi sa bukang liwayway ng paglikha, nagsisimula ng mabuhay ang buhay sa lahat ng anyo at detalye nito. Si Adan at Eva ay hindi lamang mga magulang ni Cain, Abel at Seth, tulad ng alam natin mula sa mga banal na pahina. Nagkaroon sila ng iba pang mga anak na lalaki at babae na ang mga buhay ay nagkasama sa mga unang araw ng sangkatauhan. Ang mga anak na babae na ito, na ang mga buhay ay hindi naitala ng detalyado sa kasulatan, ay namuhay kasama ang kanilang mga kapatid. Hinarap ang mga kahirapan ng isang mundong nasa yugto pa ng pagkabuo. Sa mga sinaunang tradisyon na nabuhay sa labas ng kanon ng Biblia, may mga banggit tungkol sa mga kababaihang ito. Ang Aklat ng Jubileo, isang apokripal na teksto na nag-aalok ng mas detalyadong pananaw sa mga panahong iyon, ay binabanggit ang ilan sa mga anak na babae na ito. Kabilang sa kanila nababanggit si Awan, na ayon sa salaysay na ito ay nagpakasal kay Cain, ang unang anak ni Adan at Eva, matapos ang kanyang malungkot na paglalakbay bilang isang lagalag. Sa pang-anak na babae na nabanggit ay si Asura, na iniuugnay kay Seth, ang ipinanganak upang ipagpatuloy ang lahi pagkatapos ng kakilakilabot na insidente sa pagitan ni Cain at Abel. Ang mga kababaihang ito na hindi nakikita sa mga tradisyonal na kwento ng Biblia ay may mahalagang papel na ginampanan sa pagpapatuloy ng lahi ng tao. Sila ay namuhay, nagpalaki ng mga anak at tumulong sa pagtatatag ng mga unang komunidad ng tao na naglatag ng mga pundasyon para sa magiging sibilisasyon. Isipin natin si Awan, na kinailangang harapin ang bigat ng pagiging asawa ng unang mamamatay tao sa kasaysayan, si Cain. Matapos ang kakilakilabot na insidente na nag-iwan ng marka ng trahedya sa kanyang pamilya, siya'y sumama kay Cain, isang lalaking hinatulan na magpalaboy-laboy, palaging nasa anino ng kasalanang kanyang nagawa. Ayon sa Aklat ng Jubileo, magkakasama, nagkaroon ng supling sina Awan at Cain na nagbigay daan sa pagtatatag ng mga lungsod at sa pagiging dalubhasa sa sining at mga gawain. Isang bagay na humubog sa kinabukasan ng sangkatauhan. At si Asura, ang anak na babae ni Adan at Eva, na ayon sa Aklat ng Jubileo ay nagpakasal kay Seth, ang ikatlong anak ng mag-asawa. Matapos ang trahedyang sumira sa kanilang pamilya, isinilang si Seth upang magdala ng bagong pag-asa upang ipagpatuloy ang makadiyos na lahi na mananatiling tapat sa Diyos.
Si Asura ay nagbahagi ng bigat na ito. Tinulungan si Seth na bumuo ng isang bagong henerasyon, isang henerasyon na, hindi tulad ng lahi ni Cain, ay naghangad na sundin ang mga katuruan ng Diyos. Magkasama, pinalaki nila si Enos, ang anak na ayon sa kasulatan ay ang unang tumawag sa pangalan ng Panginoon na nagmarka ng simula ng isang tradisyon ng pananampalataya at debosyon na magpapatuloy sa paglipas ng panahon. Ang mga kababaihang ito ay namuhay ng komplikadong mga buhay, hinarap ang mga hamon na maaari lamang nating isipin. Aktibo silang lumahok sa pagtatayo ng mga unang komunidad ng tao, gumanap ng mga papel na, bagamat hindi na itala ng detalyado sa kasulatan, ay mahalaga para sa pag-unlad ng sibilisasyon. Ngunit totoo kaya ang mga sinaunang tekstong ito? O isa lamang itong katang-isip na imbento upang punan ang puwang na iniwan ng Biblia? Upang sagutin ang tanong na ito, kailangan muna nating tingnan kung bakit tinanggal ng Biblia ang aklat ng Jubileo mula sa opisyal na kanon nito, at doon natin makikita ang ating kasagutan. Noong panahon kung kailan naipon ang mga salaysay na ito sa Biblia, iba ang takbo ng mundo kumpara sa ngayon. Ang mga lipunan ay labis na patriarkal, na ang ibig sabihin ay ang istruktura ng pamilya at lipunan ay umiikot sa mga lalaki, lalo na sa mga panganay na anak. Ang primogenitura o ang karapatan ng panganay na anak na magmana ng karamihan sa mga ari-arian at mamuno sa pamilya ay isang konseptong mahalaga. Hindi lamang ito usapin ng kagustuhan, kundi isang mahalagang aspeto para sa kaligtasan at pagpapatuloy ng mga angkan. Sa kontekstong ito, ang mga lalaking tauhan ang binibigyan ng mas malaking pansin dahil sila ang itinuturing na may pananagutan sa pagpapanatili ng pangalan ng pamilya at pagtiyak ng kaunlaran ng mga susunod na henerasyon. Ang mga kababaihan, bagamat may napakahalagang papel sa loob ng tahanan at sa pagpapalaki ng mga anak, ay bihirang mabanggit sa mga tala ng kasaysayan, maliban na lamang kung mayroon silang direktang epekto sa kwento ng mga lalaki o sa kasaysayan ng bansa. Sila ay sa madaling salita, mga haliging di nakikita na sumusuporta sa lipunan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nabibigyan ng pantay na pagkilala sa mga nakasulat na teksto ng mga lalaki o sa kasaysayan ng bansa. Ngayon, kapag tiningnan natin ang Biblia at nakita ang mga kwento ni Adan at Eva, madaling mapansin ang pagbibigay diin sa mga anak na lalaki. Sina Cain, Abel at Seth ang binanggit ng detalyado dahil may mahalagang papel sila sa pagpapatuloy ng lahing tao at sa mga dakilang salaysay na humuhubog sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Si Cain, halimbawa, ay naalala bilang ang unang pumatay ng tao, si Abel bilang unang biktima, at si Seth bilang espiritual na tagapagmana na magpapatuloy sa makadiyos na lahi. Ang mga anak na lalaki ay nasa gitna ng mga kwento dahil sa kultura noong panahon na yon, sila ang nagtitiyak ng kaligtasan at katatagan ng mga pamilya at tribo. At nasaan ang mga anak na babae? Binanggit sila ng pahapyaw tulad ng sa Genesis, ngunit walang parehong focus o detalye. Maaaring ito'y tila kakaiba sa atin ngayon, ngunit may kahulugan ito sa kontekstong kultural kung saan isinulat ang mga kwentong ito. Ang Biblia bilang isang banal na teksto at tagapaghubog ng mga pagkakakilanlan ay mas nakatuon sa pagkukuwento ng mga pangyayari na may direktang epekto sa paghubog ng bayan ng Israel at sa pagpapahayag ng Diyos sa sangkatauhan. Dahil dito, hindi natin nakikita ang maraming detalye tungkol sa mga anak na babae ni Adan at Eva, sapagkat ang diin ay nasa mga pangyayari at mga taong humahantong sa pangunahing naratibo ng pagtubos at pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan. At sa isang paraan, hindi layunin ng Biblia na ibigay sa atin ang lahat ng maliliit na detalye ng kasaysayan. Isipin kung kailangan nitong ikwento ang bawat maliit na detalye, bawat aspeto ng buhay ng lahat ng mga tauhan, ang Biblia ay magiging isang napakalaking aklat na imposibleng basahin sa buong buhay.
Ang layunin ng kasulatan ay hindi magbigay ng masusing ulat ng lahat ng nangyari, kundi gabayan tayo sa kung ano ang mahalaga para sa ating pananampalataya at pag-unawa sa Diyos. At ito ang dahilan kung bakit madalas ang mga kwentong itinuturing nating mas maliit tulad ng sa mga anak na babae ni na Adan at Eva ay binabanggit lamang ng pahapyaw.